Ngayon naman mga ka-RSP, tatalakayin natin ang isang sakit na madalas nating naririnig, lalo na sa mga bata. Yan po yung beke o mumps. Mumps. Kahit mukhang simpleng pamamaga lamang sa panga o pisngi, mahalagang maunawaan po natin na maaari itong magdulot ng komplikasyon kapag hindi naagapan. Oo, at upang mas maliwanagan tayo at magbigay ng mahalagang impormasyon patungkol dito, makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Allen Kirit. Magandang umaga po at welcome to Rise and Shine Pilipinas. Hello, Doc, good morning. Magandang umaga sa inyo at sa ating mga tigapanood. Well, Doc, para po mas maintindihan ng ating mga televiewers, ano po ba yung beke o mumps at paano nakakaapekto ito sa katawan ng tao? Okay, thank you Sir Audrey. Ang beke ay isang viral infection na kung saan namamaga ang glands dito sa pisngi natin, no? And nagdudulot ito ng panghihina or paglagnat sa isang pasyente. Dok, ano naman po yung karaniwang symptoms ng mumps na dapat binabantayan ng isang tao? Okay, ang usual na sintomas ng mga may beke ay namamaga talaga yung pisngi nila, no? At ito ay ang mga pasyente ay naglalagnat at saka nanghihina. Okay? Gaya ng ibang viral infection, pare-parehas bukod dun sa pamamaga ng pisngi. Naalala ko to nung high school, kapag may classmate ka na mayroong beke, tutoksohin nyo na may beke. Kasi nga, medyo nakaumbok talaga yung kalahati ng pisngi. No? Pero ito po ba yung nakakahawa, Doc? Oo. Importante na malaman ng mga tigapanood natin, no, Sir Audrey, na ang beke ay nakakahawa sa pamamagitan ng pag-ubo, droplets, o pag-share na utensils. Oh, okay. Totoo pala yun. Kasi akala namin biruan lang nung high school eh. Oo. So kapag meron namang mumps ang isang individual, ano naman po yung kailangan gawin, yung gamutan o management nito? Okay. Gaya ng ibang viral illness, no, ang beke ay self-limiting. Ibig sabihin, kusa siyang gumagaling. Ang importante lang ay siguraduhin natin na nakakapagpahinga ang pasyente, nakakainom na maraming tubig, at hindi nakakapag-isolate kasi nakakahawa nga siya. Oo. So dapat magpalakas ng immune system. Diba? So, kailangan hydrated, nagpapahinga. Well, ano po ba ma-advise ninyo? Halimbawa, ang isang magulang nakita niya ng sintomas na may beke yung kanyang anak. Okay, ang pinaka-importante doon, no, Sir Audrey, magpahinga talaga. Kasi viral illness nga ito. Ibig sabihin, kailangan makarecover yung katawan on its own. So, importante na mag-isolate din para hindi kumalat ang infection. Kailangan ba, Dok, mag-antibiotic para dito or pwede namang hayaan naman na walang oral medicine? Yes, oo. Gaya ng ibang viral illness, hindi kailangan ng antibiotic. Okay. Ang kailangan lang natin, magpahinga ang pasyente kasi kusa siyang gagaling. Pero gano'ng katagal po? Inaabot po ba ito ng 3 linggo, 2 linggo, ilang araw lamang? Okay. Gaya ng ibang viral illness din, so ang beke ay tumatagal mula 7 hanggang 10 araw po at kusang magre-recover ang Matagal pasyente. din na absent yan. Oo nga. Pero bakit nga ba nagkakabeke? At ito ba mas common lang sa mga bata, Mga or bata. even yung mga adults nagkakaroon din ito? Okay. Ang common na nagkakaroon ng beke, Sir Audrey, no, yung mga hindi vaccinated. Kasi sa pagkabata natin, binibigyan tayo ng vaccine na MMR. So, yun yung nagiging protection natin para hindi magkabeke. Ngayon, may mga tao kasi, may mga bata na hindi nagpapabakuna, kaya nagkakaroon ng beke. Pero available po itong bakunang ito? Yes. Actually, marami sa government agency natin no, na nag-advocate ng vaccination sa MMR. May other complications ba sakaling lumala yung beke mo? In rare cases, pwede magkaroon ng infertility ang mga taong nagkaroon ng beke. Especially kung nagkaroon ka ng beke sa Private. mas matandang edad na, no? Oo. Kasi sinisira niya yung nagpo-produce ng sperm cells natin. Ano bang pakiramdam ng... Nagkabeke ka na ba? No. Ano bang pakiramdam niyan, Doc? Kasi nakikita ko lang may bukol dito. Yes, usually yung mga pasyente namin, no, ang complaint talaga nila, hirap silang ngumuya. Kasi masakit kapag ngumuya kasi inflamed or namamaga yung parotid glands or yung glands doon sa Pero Dok, is there a way, kunwari on-cam ka, nagkaroon ka nun, pero bang mabilis ang pagtanggal nito, i-injectionan ng steroids or paano ba? Gaya ng ibang viral illness na wala talagang gamot sa beke. So, para mapadali ang paggaling, kailangan lang natin mag-hydrate, saka Ganun uminom talaga. ng mga
immune booster. Oh, alam na ni Derek yan. Kapag isa nagkabeke sa atin, hindi tayo pwede pumasok kasi hindi talaga pantay eh. No? May Yes, oo. pag Medyo globo pangit siya. tignan. Mag-face mask na lang para hindi... Although, ang inyo pong advice sa mga magulang na sakali magkaroon ng beke ang kanilang mga anak. Okay, para sa ating mga nanonood, no, importante na mag-advocate tayo ng vaccination dun sa mga bata na hindi pa nababakunahan. At lagi natin tandaan, self-limiting ang beke. So, importante na matulog ng at least 7 hours at mag-hydrate kapag ang tao ay may beke. Ayan. On that note, Doc, maraming salamat po, Doc Allen Kirit, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at sa paglilinaw sa amin tungkol sa beke o ang mom. Maraming salamat, Doc. Thank you po.